Ay kabayan, kamusta? Salamat po sa inyong panonood at suporta po sa aming vlog. Mahimbing pa nga ang tulog ng anak ko pero kailangan ko na siyang gisingin kasi hindi ako pwedeng malate sa trabaho. Ayan nga at nandito na kami sa sakyan at papunta sa school ng anak ko kasi kailangan na maaga talaga kami. Okay, how was your day? How was your day? How you gonna do your day today? By listening. Naku at inaantok pa nga siya pero ganun talaga kailangan namin gumising na maaga kasi kailangan maghanap buhay dito sa Amerika. Buti na nga lang at mabait ang anak ko. Tapos naabutan pa kami ng traffic sa daan pero buti na lang at maganda ang panahon kasi mas mahirap magmaneho kapag masama ang panahon. Kaya mas maganda kung maaga kang umalis para hindi maabutan ng traffic. Mas maaga kang makakarating at maiwasan mo yung mga tao na madaling magalit sa daan. Naku, doon pa naman nagsisimula ang away. Pagkatapos kong ihatid ang anak ko, dumiretso na agad ako sa biyahe papunta sa work. Medyo maayos naman ang takbo ng traffic kasi medyo maaga pa. Pero pagdating ng 7:30, unti-unti nang nagiging mahirap. Pagdating ko sa trabaho, inasikaso ko na agad ang mga labahin ko dahil natambakan ako kahapon. Bago ko ilagay ito sa washer, chinecheck ko muna yung mga mancha at isa-isa ko ito inaalis. Mahalaga kasi na bilang labandera na siguraduhin mong hindi basta laba lang ang gagawin mo. Dapat pati mga mancha ay tiyakin mong tanggalin. Mahalaga ito kasi ang mga damit na malinis at walang mancha ay nagbibigay ng magandang impresyon at nagpapataas ng kasiyahan ng mga customer mo o yung mga boss mo. Kaya lagi mo itong tandaan bilang labandera. At ang mga damit na may mancha ay hindi magagamit muli ng maayos so baka ayaw pa nga nilang suotin. Samantalang yung mga damit na walang mancha ay pwedeng gamitin muli ng matagal. Kapag ang mga damit ay branded, ang mga mancha ay pwedeng makapinsala sa tela ng damit lalo na kung mamahalin. Kaya importante na alisin yung mga ito upang mapanatili yung kalidad ng damit. At panghuli, bilang professional na taga-labandera ka, importante na ipakita mo yung pagiging professionalismo mo sa paggawa ng trabaho mo at yung pag-alis ng mancha ay isa sa mga importante na aspeto nito. Syempre, mas matutuwa yung mga boss mo na talagang ginagawa mo yung best mo bilang labandera. Kahit naman siguro sa sarili mong gamit o damit, ayaw mo sigurong suotin yung mga may mancha, di ba? Kaya gusto mo na ganun din sa trabaho mo bilang labandera. Sa pagiging labandera ko sa Amerika, sa tagal naman, sa awa ng Diyos, wala pa naman akong natatanggap na reklamo. At ni isang damit, wala pa naman akong nasisira. Kasi talagang sinisigurado ko na ginagawa ko yung trabaho ko. Bale ako din ang nag-aasikaso at pumipili ng mga produkto na gusto kong gamitin sa mga damit. Depende na lang kung may allergy sila. Lahat siguro ng pang-alis ng mancha dito sa Amerika ay natry ko na. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa kung anong pang-alis sa mga klase ng mancha, mag-comment lang kayo at handa akong tumulong. At sa totoo lang, sa lahat ng gawaing bahay, paglalaba at pamamalansya ang pinaka-paborito ko. Gustong gusto ko ito talaga kasi mas nare-relax ako. Basta mas gusto ko yung environment na naglalaba ako tapos namamalansya. Anong nasa Pinas pa lang ako, talagang ito na yung pinaka-gusto kong gawain na naglalaba. Alam mo, yung parang talagang makikita mo yung mancha, lalo na pag natatanggal mo yung mancha, talagang gustong gusto ko yun. Ayun nga, pagkatapos kong i-load yung mga labahin ko, tumulong na rin ako sa paglilinis sa kusina. Sabi ko nga, tulong-tulong kami dito para hindi isa lang yung pagod. Pero minsan, di ko talaga maiwasan ng sarili kong maglinis ng maglinis. Ganun talaga siguro kapag araw-araw mo itong trabaho. Syempre, parang sanay ka na. Kaya sabi ko nga sa mga magulang ko na kapag uwi ko sa Pinas, lilinisin ko yung buong bahay nila at maging labas at loob. Talaga siguro, mahirap kalimutan yung nakasanayan mo na. Kahit siguro ugod-ugod na ako, yung isip ko, gusto ko pa rin maglinis. So ayan nga, konti lang nilinis ko dito sa taas kasi malinis na at bababa na rin ako para mag-break ng kaunti. Dahil nga sabi ko sa inyo, marami din kami dito, kaya sila na yung gumawa ng iba pang bagay. Tapos pagkababa ko, naabutan ko pa nagdidiskusyon nitong dalawang katrabaho ko. Basta ako, chill lang, bahala kayo dyan.